Isang ordinaryong araw ito para sa mga estudyante ng Batalan Elementary School. Pero sa classroom na ito, walang ordinaryo sa ilang mga kaklase nilang nandirito. Ayun, ang dami pa doon, no? Ang naglalakihang anahaw, parang kumot sa mga lesser Asiatic yellow bat o paniki tuwing umaga. So, napaka-unique nito, no? Ito yung napili nilang habitat, yung tulugan nila. During this time, pag sinilip mo, sobrang lalim nila doon sa wilted na leaf ng anahaw. Bawat isa, pilit na sinisiksik ang sarili sa katabi nito. Ang ilan naman, nililinis ang pakpak ng katabi nito. Pagdating ng hapon, yun yung ready na sila para lumipad. Makita mo, medyo lumalapit na sila dun sa bungad. Oras na para lumipad at maghanap ng pagkain. Di kalayuan, present sa klase ang mga insect bats, kasama ang mga estudyante ng grade 4. Ang lakas ng scent ng mga bats, yung kanilang yung panghi, maamoy mo. And this is a classroom for elementary. Ang ganitong uri ng paniki, insekto raw ang paboritong kainin ayon kay Dr. Philip Alviola, isang wildlife biologist. They are strongly associated with human habitations. Ang mga examples dito, mga bahay, no? Sa mga kisame, sa mga halaman, mga puno na nakikita malapit din sa mga bahay at sa mga infrastruktura. Itong mga paniking ito, itong Scotophilus culi, ang kinakain mismo nila ay mga insekto. The prime choice of a habitat, no, for these bats, yung kisame nung school. Sa kisame at paligid ng paaralan, posibleng may sapat umano silang pagkain. Ayun, doon sila namamahay, itong mga insectivore bats na ito. So, these bats managed to make this classroom a home for them. Nagsisiksikan, nakalambitin at naglilinis ng katawan ang mga paniki. Pero may ilan na very noisy. Kaya si teacher mukhang may mapapaalis sa klase. Halos 2 dekada na raw sa kisame ang mga nakikisitin sa kanilang klase. Ang amoy at ingay nito, perwisyo na raw sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang request sana namin matanggal o mapaalis yung mga bats na yan kasi nakaka-apekto sa pag-aaral ng mga bata. 2007 nung una akong nagturo dito, sir, nandyan na yung mga yan. Lahat na raw ng paraan ginawa ng mga teacher para mapaalis ang mga paniki. Dito, gumawa na sila ng paraan, Naglagay na sila ng mga nets. Pero, nasisqueeze pa rin nila yung sarili nila dyan. Sinubukan din nilang magpausok para maitaboy ito. Pero, ang mga paniki, dead ma. Dito lang sa harap, ma'am, parang amoy na, ma'am, parang hindi na kami makakuan yung maamoy niya, ma'am. Parang masakit ang ulo kapag man nandyan ka na, ma'am. Sana hindi sana ganyan palagi, ma'am. Parang hindi naman makuan yung mga bata, ma'am. Ahang dapat ako mga nabangsit, sir. Siyempre, no, nakapoy dagi nasusta pati loob dagi ubing, baka da mangyari pa. Kung kwan lang, ma'am, di malinisan na lang. Ako ang advisor ng grade 4 po ng 2 years. Ang amoy ng paniki, nakaka-distract talaga sa amin, lalo na sa mga mag-aaral. Dahil di nila mapaalis ang mga paniki, ang mga guro nililinis pati ang kisame. Minapatanggal namin yung mga tae ng paniki po. Once a year lang po pag may brigada. Umaabot daw sa 2 hanggang 3 sako ng dumi ng paniki ang nakukuha nila tuwing brigada eskwela. Yung mga minsan, hindi na sila pumapasok, siguro sa amoy ng paniki. Kahit nga ako minsan, nakakano talaga sa konsentrasyon mo pag nagtuturo ka. Bukod sa istorbo na ito sa klase,
Ikinababahala rin nila ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Nakakahilo, saka nakakasulasok sa pakiramdam. Dadaan ka pa lang, naaamoy na talaga yung mabahong amoy. May dahilan ang pag-aalala ng mga guro at magulang doon. Lalo na't may sakit na binabantayan ang mga doktor at sayentipiko ngayon. Ayon kay Dr. Philip Alviola, maraming sakit mula sa paniki ang maaaring lumipat sa tao sa pamamagitan ng zoonosis. Ang nangyayari kasi dito is, of course, nagkakaroon na ng very close contact between humans and wild animals, no? Particularly bats. In a lot of cases, no, ng mga zoonotic diseases coming from bats, laging merong involved na intermediate host. Gaya ng Nipah virus na naitala sa bansa noong 2014. Sa Philippines, no, nagkaroon tayo ng outbreak noong 2014. Ang nangyari is may namatay na kabayo, tapos kinatay nila and then kinain. And then tinesting yung mga serum, no, yung mga blood. And they found out na Nipah virus na nakikita rin sa paniki. May iwasan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng paniki kung Unang-una ay, of course, yung contact between humans and bats. We try to keep it at a minimum. Siyempre, yung pagkain ng paniki. ang dumi at ihi naman ng paniki ang maaaring magdulot ng sakit sa tao. Malanghap nila yon or pumunta sa pagkain or sa kanilang inumin, ay magkakasakit sila, no? Magkakaroon sila ng problema sa tiyan, no? Mga gastric diseases. Ang sitwasyon ng Batalan Elementary School, nilapit namin sa Community, Environment and Natural Resources Office ng APARI. Sa batas po natin na RA 9147 o yung Wildlife Act, dinidiscourage po namin na saktan ang mga hayop na nakikita dito sa atin, lalo na ang ating mga paniki. Kapag gabi at sila ay lumabas, takpan na lang nila yung mga maaring pagpasukan nila. Para tuluyang maialis ang mga paniki roon. Masusing pag-aaral o kaya talagang pinagdesisyonan, no, ng mga eksperto, dapat din isang guni sa environment officials, sa DNR, sa academe, sa school officials para maging acceptable ang magiging actions for the welfare of the bats and of course the students as well. Pero habang hindi pa naialis ang mga paniki roon, Siguro i-disinfect na rin, ano? Para mawala yung scent nila dyan. Something like soap. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.